So, ang mitikuloso lang po mga tanong ay tungkol sa unilevel at stair step. Yan na po yung summary. Palakpakan nyo naman. Okay. Well, magkikwento na lang po ako sa inyo kung paano ako nagsimula sa AIM Global. Ayan. Ang totoong story po, ako ay pinilit lamang ng empleyado ko dito. So, paano po ako pinilit? Ako po ay nalinlang. Paano mo nalinlang? Sabihin natin, naloko po ako. Bakit? Nung inimbitahan ako ng empleyado ko, ang sabi sa akin, Sir, sumali ka na. Sumali ka na, sir. Kasi, ikaw ito, sir. May ilalagay na ako isang tao sa'yo. Ito, yan ay bodyguard ni Vice Governor ng Cavite. Tapos, sir, dito ilalagay si Vice Gov. Tapos, sir, may mga Japayuki na yan dyan. Yan dyan na, sir. Ang hanapin mo na lamang ay isa. All of the sudden, ang lahat ng ito pala ay kwento lamang. Na-frustrate ako. Ang kahuli-hulihan, yung palang mga iyan, ay, nako, drawing lang talaga at wala po sa eksena. At ito malupit, nung binigay ko na po yung pera sa empleyado ko, umaano pa ako, sabi ko, hindi na ako tutuloy kasi wala naman talagang kakilala, hindi ko rin matatapatan. Hindi, tatapatan na lang, hindi ko rin talaga kaya. Hindi ko naman kasi 40 yan, kasi tatrabaho ko sa SM. Alam niyo yung ginawa? Nasabi sa akin, Sir, hindi na po pwede kasi na-encode na. Pero ang totoo, hindi pala talaga na-encode. Kaya po, ang nangyari sa akin, na ilang araw na hindi ako encode at good news. So, nung naintindihan ko na, nagpasalamat po ako nang sinabi sa akin na hindi pa ako na-encode. At least hindi ko nabawi ang pera ko. Kasi kung nabawi ko ang pera ko, wala akong Mike Macron ngayon nakaharap nyo. Minsan ho, yung pamimilit, kailangan kasi pilitin mo yung mga tao na sumali. Bakit po? Kasi minsan, hindi mo alam kung talagang para sa'yo ang networking. So, ano po yung naging contribution ng aking success? Unang-una, ako po ay mabait na downline. Kapag si upline ay nag-texto sa akin, kahit yung empleyado ko lang dati, kahit ako minsan ay natutulog na, kahit naka-boxer lang po, babangon po ako, kahit alas 2 sa madaling araw, may meeting tayo, uma-attend po talaga ako. So ako po hindi pasaway na downline. At higit sa lahat, kailangan ay alamin nyo po lahat ang pasikot-sikot ng ganitong negosyo. Ako po, sa totoo lang, kaya ako kumita ng malaki dito. Una, makapal ho ang mukha ko. Ikalawa, nangaagaw po ako ng mic. Nung ako po ay nagsisimula pa sa AIM Global, 2 weeks pa lang, ako po ay nag-i-speaker na sa head office. Kasi ang sabi ko, naku, walang magagaling na speaker dito yung feeling ko, magaling ako. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko na agad sina Doc Ed, sina Jan. Hindi naman ako kilala ng mga yun. May 2 weeks pa lamang Sabi ko, Doc, ako po mag-i-speaker dyan. Itabi niyo po lahat ng mga tao nag-i-speaker dyan. Kasi ako, tinignan ako ng mga may-ari, sino ka? Siyempre, hindi ako talaga kilala. Naku, bumanat ako. Bumanat ako yan. Tawanan po sila ng tawanan. Simula noon, nakilala na po ako. Kaya dito ko, at ito malupit, yung first presentation ko po, sa maniwala kayo sa hindi, nakalimutan ko pa yung unilevel. Number 1, direct selling. Number 2, direct referral. Number 3, pairing. Number 4, mamaya na ngayon number 4. Ano ba yung number 5? Hindi, nangyari ko sa akin yun. Nangyari sa akin. So, ibig ko sabihin, hindi ko naman ako kagalingan noon nung nagsisimula pa. Pero habang ginagawa mong ganito negosyo, nagiging magaling ka. So, meaning kailangan talaga mag-practice kayo. Isa lang po ang paraan paano yumaman sa ganitong negosyo. Mangagaw po talaga kayo ng mic. Mangagaw ho kayo. Dapat nagkakagalit kayo. Di ba ako dapat ang speaker? Bakit tinagawan mo ako? Kaya, dapat mangagaw ka kasi ang pera po ay nasa mikropono. Nasa mikropono ang pera. Hindi mo pwede rito na patahi-tahimik ka lang. So, isa pa rin po sa naging contribution ng aking success, ito po, never po akong nangutang sa downline ko.
Kapag ikaw ay upline, hanggat maaari, huwag mong uutangan ang downline mo. At higit sa lahat, kung mautangan mo man, kailangan ay bayaran mo. Huwag yung nawala na lang, nilista na lamang sa tubig. At sensitive po ang mga downline. Kahit ito isang kape lang, naaalala naman kaya. Oo. Si upline, global ang pasok. Grabe naman. Hanggang ba hindi pa sinasauli yung isang kape namin. Hindi, nakakatawa man. Pero totoo po, nadidemotivate po yung iba. Kasi siyempre, malaking pera na ho sa kanila yung 260. Tama ba ako? Inagaw mo pa. Pamasahin niya na po yun. So, nung nagsisimula ako, sa totoo lang, mahirap. Ay ako, naalala ko po, pinakakain sa akin ng upline ko. Alam mo ano, tuyo. Oo, nung nagsisimula po kami sa Cavite, 4 kami nagsimula, wala kaming kotse. Pero months later, meron na po kaming resulta lahat. Kasi kami po ay nagtulungan. Meron po talagang ginagawa sa networking na pwede nyo pong pagtulungan. So kung kayo po ay 5 magkakatropa, ang gawin nyo talaga ay magkakarugtong po kayo, magkakarugtong. Tapos direct po ng direct, magkatulungan kayo. Kaya tsaka ang tip ko pa sa inyo, kapag magkakakilala sa isang organization, ang gagawin nyo po ay magkakasama sila. Huwag nyo talagang paghihiwalayin. Katuhog. Ako po, halimbawa, sa empleyado ko po sa SM, lahat po ng direct employee ko ay, pwede ko na burahin na? Ganito po, ang empleyado ko natin sa SM, ito na po yung network ko talaga. Ako ito, di ba ako ay 7 accounts. Yan. Nagsimula po ako 7 accounts. Tapos nagdagdag ako ng dagdag. Noong unang panahon kasi okay lang magdagdag ng ngayon kasi hanggang 7 accounts na lang tayo. Tama ba ako? So ang ginawa ko po dyan, yung aking 17 agad yung sumali sa akin na empleyado ko. 56 po sila lahat, 17 sumali. So ang tendency ko po sa dami ng heads ko, pwede ko silang paghiwa-hiwalayin. Tama ba? Pero sinacrifice ko na muna ang sarili ko. Ang ginawa ko po, yung 17, pinagdugtong-dugtong ko po sila lahat. Para silang lahat ay power. Hindi po kasi mamamatayan kapag sila ay magkakasama na hindi mo pinaghiwalay. So yung pinakailalim, maswerte rin po siya. Kasi 16 na tao pwedeng mag-spill over sa kanya. Tama ba? Yun na lang ho yung motivation doon sa mahuli. At remember, walang nahuli, walang nauna dito sa ganito negosyo. Kung talagang magaling ka at ikaw ay nagsisikap, mas yayaman ka. In fairness yung mga, ang dami pong dumaan sa akin na mga upline, ang dami ho talaga sumingit bago po ako dito na-encode. Kasi remember, di ba, hinold yung encode ko. At ako'y nag-text brigade pa. Sa lahat ng gustong sumali sa InGlobal, unahan nyo na ako. Binibigyan ko kayo ng 2 weeks. Totoo, yun yung sinasabi ko sa kanila. Kaya ang daming pumusisyon. Good news, ako pa rin po ang pinakamayaman. Abay, palakpakan nyo ng mga... Walang nauna, wala nahuli. Kahit ikaw ay nahuli, ang sagot lang dyan, multiple account. Kapag si upline mo ay 1 head lang at ikaw ay 7 heads, believe me, isang araw, mas malaki kikitain mo kaysa sa kanya. Ganun. Okay. So, ano pang ginagawa? Mayroon ho ako mga technique na para hindi mamatay ang networking nyo. Para hindi lahat ay ma-demotivate. Di ba ako may 7 accounts? Ang ginawa ko dyan, nag-alat na po ako ng mga heads. Halimbawa, ito po. Ito po ay para lamang sa aking pang-araw-araw na gastos. Lahat ho ng pairing na darating dyan, yan ho yung mga pangkain ko, yan ho yung aking mga pandamit, pangpamasahe, ganyan. At higit sa lahat, ito pong isang ito ay para lamang sa aking bahay. Yan, ako po ay nagtayo na ng bahay na malaki. Diyos ko po. Ayan, yan. Lahat ho ng kita niya na ay pinagpatayo ko. At ito namang isang ito ay sa lupa ko. Ayan, yan. At ito pong 7 heads ko ay, ito po ay meron itong aking sweldo. In fairness sinesweldohan ko po ang sarili ko ng 50,000 per month. Sino po yung naka-wifi sa inyo? Sino naka-wifi? Buksan niyo po yung wifi at may papakita po ako sa inyo isa kong account na wini-withdraw ko lang po siya kapag may 50,000 na. Kasi sweldo ko po yun. Abay, palampakan nyo naman. Ayan. Sa ganito, siyempre, finances o pinag-usapan dito. Kailangan po, tawag dito, ano yan?
Mag-wifi kayo. Hindi, kahit na hindi na, brother. Basta ganito ang tip ko sa inyo. Gumawa kayo ng yung mga heads nyo na marami. Paano ba talaga ang gagawin? Sa simula ho, mahirap po yun. Pero pag lumaki na po na, okay, hindi, ayaw mo, tita. Ayaw mo na. Okay na. Yeah. Ang ginagawa ko dyan, ang ginagawa ko sa akin, meron ako 50,000. Basta pag umabot na 50,000 yung kahit 2 weeks pa lang siya, wini-withdraw ko na po. Ang usually, pag umabot na po ng 56,000, ang magiging ano po niyan, ang magiging tawag dito, magiging net ay 50,350. So automatic, sweldo ko po yun. So sinesweldohan ko po ang aking sarili. Kaya gawin niyo rin po yun. Hindi pwede na tira bahala dito na lahat ng heads nyo ay ginagalaw nyo. So itong 3 heads kong ito ay puro ipon ko na rin po yan. Kaya po ako, malaki talaga ang pera. Hindi, kasi pag nagne-network ko, may tendency na makapaglabas po tayo ng sobrang laking pera. Tama ba ako? Kasi magastos po talaga ang maganito. So nawawala. At the end, parang wala ka rin kinita. Although dumaan naman sa'yo. So, sa pag na-network ko, kailangan matalino tayo sa ating pera. Kailangan yung may mga heads ka talaga na nakaalat na ito ay para sa pagkain lamang. So kapag hindi na kumikita ito at wala siyang pwedeng, hindi magtuyo ka lang muna ngayon. Kapag naman kumita ng malaki, hindi magmakdo. Kapag sobrang malaki talaga sa sama ng loob mo dahil na-flash out ka, hindi pumunta ka sa mamahalin. Ganun ho ang ginagawa ko. Disiplinado siya. At higit sa lahat, isa pa kang tip ko sa inyo, huwag po kayong maging yung tinatawag na abusing upline. Kasi kapag ikaw ay abuse sa upline, baka ma-abuse ka rin ng downline mo. So, critical ho yung upline and downline. Ako po, never ko pong inabala ang aking mga upline. Kasi kung gusto mo talaga yumaman dito, kailangan tumayo ka sa sarili mong paa. At kumbaga, kung sa lalaki po, pitpita na ito ng itlog. Point of no return. Kasi ganito, ako, okay lamang na tulungan mo ang iyong downline kapag nagsisimula, simula siya, tulungan mo talaga. Pero kapag kumikita na at lumalaki na ang grupo, kailangan magkaroon tayo ng tulungan system. So, sa grupo ko po, ganito ang ginagawa ko. Meron ho akong downline dati. Talagang pasaway. Anong ginagawa? Apply! Bukas may schedule tayo. Sabi, saan yan? Sa Bulacan, upline. Okay. Mamaya tetext na yan. Upline! Alas 10 tayo dapat na sa Bulacan. Daanan muna ako ng 8 a.m. Okay. Pagdaan ko ng 8 a.m., nandun na nga naman. O sige, nakasakay na yan. Siyempre, akong driver. Mamaya, nadaan sa toll gate. Bayad ako. Tapos mamaya, wala nang gas. Bayad ako. Pagdating sa venue, siyempre, bago pa lang, talagang ikaw magpapawer, ikaw magpaprata, ikaw magpamarketing, tapos after nun, upline, ang galing mo talaga. Upline, paki-follow up na rin. Upline, ito yung number niya. Okay lang. Ba, kinabukasan, ilang araw, gano'n na naman. Upline, alas 10 ang lakad natin. Saan? Sa Laguna. Daanan mo na ulit. Dalian mo. Punta naman. Kapag gano'n ang gano'n, ang upline mo ay magsasawa sa'yo. Tama ba? Kailangan, tumayo ka rin sa sarili mo pa. So, ako ang ginagawa ko, tinuturuan ko na agad ang aking mga downlines. So, paanong turo? Pinagpa-practice ko talaga. Kaya kayo po, magkaroon kayo ng check and balance sa inyong sarili. Kaya meron kayong section na talaga nagpa-practice.